Alright, good morning mga kabakyard. Welcome po, welcome dito sa ating munting backyard crayfish. Okay, so another po tayo ngayon na video tungkol sa ating mga crayfish. So ngayon po ang topic natin ay isang requested video po. Ayan, nilalagay ko po dyan ni Sir Chong TV. Okay, so ang request po niya is kung maaari daw po ay gawa natin ng video ang ating filtering system na gamit dito sa ating backyard crayfish. Okay, so ayun po, ayan mga kabakyard. So hindi na po natin ito papatagalin, punta agad tayo sa topic na request ni Sir Chong TV. Ayan po, kung makikita nyo mga kabakyard, ito po yung gamit ko pong water pump para sa ating filter system. Ayan, papunta po yan dyan. Ayan yung system natin. Okay, so DIY lang po yan. Ako lang po niya nang nag-assemble. So mamaya po ipapakita natin kung ano ang laman yan, kasi lilinisin natin ngayon. Okay, so ito po ay A3000 mga kabakyard, para po sa gustong malaman kung ano po ang makina gamit ko. Ito po ay gawa ng Aqua Speed A3000. So sa ganito pong pan, kayang-kaya na po yan yung ganyang klaseng makina, nalilinis na po niya. Kung makikita nyo po, halos magdadalawang buwan po ako hindi nakapaglinis ng nabibisi po palagi. Kukunti lang po yung mga dumi sa ilalim ng tubig. Ayan, may mga pakunti-kunti po pero hindi ganun kadami. Okay, so ibig sabihin effective po yung ating pump. Okay, pag galing po dito, ayan, ito po yung black na tubo, ipapump niya po yan papunta doon sa ating yung DIY na filter. Okay, ayan po yung ating DIY. So pagdating dyan sa ilalim, may mga pang iba-ibang nilagay ako dyan para pagbalik hindi na po sasama yung dumi. Okay, so ipapakita po natin yan, bubuksan po natin kung ano yung laman niya para po magaya ng iba, or ayan, malaman ni Sir Chong TV kung ano po yung pagkakagawa dyan. Alright, so first of all, papatayin po muna natin mga kabakyard. So nandito po yung ano nyan, yung pangsaksak. Ayan, patayin na muna natin dahil tulad ng sabi ko po ay maglilinis po tayo. So after po mapatay, bago nyo po yun lilinisin, mayroon po yan drain sa likuran. Ayan, ito po, mayroon po akong nilagay dito na built-in drain. Ayan, ayan mga kabakyard, pag binubuksan to, bali yung buong laman niya itatapon niya muna dito para pag lilinisin nyo po is madali na lang, magaan po ang pagbuhat-buhat. Ayan, dito po yung bumabagsak yung pinapump ng ating water pump. Ayan, dito po. So ayan mga kabakyard, bubuksan natin to. Papakita ko po sa inyo kung gaano karumi yung naiiwan dito na hindi na bumabalik doon sa ating pond. Okay, the moment of truth. Ayan mga kabakyard, kitang kita nyo naman, sobrang itim po ng tubig na nasa loob. Ayan, lahat po yan dumi na dapat sana nandun sa pond is napifilter na po dito. Marami pa po yan, bubuksan po natin sa loob yan mamaya at lilinisin natin. Okay, so alright, ayan po mga kabakyard, at kay Sir Chong, ito po na tanggal ko na po yung ating filter system na ginawa. Ayan, kung gusto nyo pong gayahin, ganyan lang naman po ang style po nyan. So bubuksan natin. So dito po yan bumabagsak na tubig. So hanggang dito po yan sa loob, sa ilalim, yung tubo na yan mga kabakyard. Kaya yung tubig po nyan is aakyat ng ganon
dadaan dito sa mga filter sa gitna bago po siya babagsak po uli papunta doon. So ganun po ang style ko ng filter. May iba po na dito mismo yung bagsak ng tubig sa ibabaw, tapos sa ilalim naman yung tapon ng tubig. So ako binaligtad ko po kasi ang tendency po kasi ng mga solid debris or yung mga dumi laging pababa po. So maiiwan na po talaga yon dito sa bandang baba, para pag akyat dahan-dahan ng tubig hindi na po maiiwan, hindi na po masasama papunta sa ating, ayan, ako lang po nagkabit-kabit niyan, binutas ko, lagyan ng epoxy, same lang din po dito sa drainage ko. Ito po hindi po to nakakabit, nakatusok lang to. Ayan, ito po yung laman mga ka-backyard. First po yung mga kinating na net, ayan, pang strain po yan, or yung pangsala sa mga malalaking dumi. So alisin natin at lilinisin yan. So dito po, ayan, kung makikita nyo, nandyan po mga ka-backyard yung mga dumi o yung putik-putik na nakukuha doon sa ating pan. Ito po, pinaghalo-halo ko na po to. Ito para tawag dito yung tirahan po to ng mga good bacteria. So parang malaking version po to ng K1 filter. Dahil hindi na ako bumili, pinagkat-kat ko na lang po yung mga straw. Ito naman po is yung lava rock natin. Same din po, tinitirahan din yan ng mga good bacteria. So meron din ako po, pinaghalo ko yung mga binasag na coral. Ayan, madami pa yan dyan sa ilalim. And then yung pinaka bottom po nito, yung mga maliliit na, ayan, mga ganyang kalaking bato po mga ka-backyard, nandiyan yan sa bandang ilalim. So mamaya po ilalabas ko to, papakita ko sa inyo kung ano yung lahat ng laman. Okay, so ilabas ko lang po to mga ka-backyard. Alright, ayan mga ka-backyard, nailabas ko na po. Ayan, kasi lilinisin natin yan lahat. So tulad ng sabi ko, ayan, pinaghalo-halo ko na. Bali pag binabalik ko yan, layer ko lang po. So inuuna ko to ibabalik na malalaki, and then yung mga basag na coral, and then last po yung mga ganito, pinakaibabaw. Ngayon pinaghalo ko na dahil lilinisin ko lang naman. So yung pinagpapatungan po niyan sa ilalim, ito. Ayan, makikita nyo mga ka-backyard kung gaano po ka dumi. Pasintabi po sa mga kumakain natin dyan. Ito po yung dumi na naiipon galing dun sa ating pond. So ito po yung kung hindi natin maaalis is magkukos ng problema sa ating mga alagang crayfish or isda. Okay, so naiiwan na po dito, hindi na babalik sa ating pond. Ayan, ito po ay yung parang pinaka last layer ko na po. Ito yung parang kulambo, yung kulay puti na net na sobrang nipis na ng butas. Ayan, ito po yung pinaka last. Dito na po talaga babagsak lahat ng dumi. Yan. And then ayan, mayroon pong nakataob na parang lagayan ko lang po ng pang strain din pala. So tatanggalin ko. Ayan, tulad ng sabi ko mga ka-backyard, ito po ay nakatusok lang. Ayan, tanggal na po para malinisan natin. And then aalisin ko yung hirap. Wala kasing naghahawak ng ating camera, kaya medyo nahihirapan ako. So aalisin ko muna yan maya-maya ka-backyard. So balikan ko po kayo pag ibabalik ko na lahat. Okay, so ayan po, ayan na po itsura nya. Ang dumi. Kita ba ako? Alright, yan mga ka-backyard. Dito. Ito na yung mga nalinis po natin mga ka-backyard ng mga filter system. Ayan, Sir Chong TV. Ayan, ito po yung request mo. Ito yung mga laman po ng filter system natin. Ayan, kahit ikaw po kayang-kaya mo yan gawin or gayahin sa bahay ninyo. Okay, so ibabalik po natin. Ito, ganito po yung pagkakaset up nito mga ka-backyard. So una ko po ilalagay yung ating parang mosquito net. Ito po yung pinaka ilalim na part ng
ating filter system. Okay. So next po yung mga malalaking bato-bato. So forward na lang natin yan. Ayan mga kabakyard, nalatag na po natin yung mga bato. So dito yan bandang ilalim para at the same time pangdaga na rin po dun sa ating net para hindi po gagalaw or hindi aahon. So ito po ibubuhos na lang natin to pagsasama-samahin dahil ito pong mga plastic na to or yung samba, yung parang straw. Hindi, malaking version po kasi to ng K1 system. Kusa po itong aahon pag may tubig na. So mapapaibabaw po to. So kaya no problem kung pagsama-samahin natin pagbuhos sa ngayon. Alright, yan na mga kabakyard. Yan na po yung mga medium ng ating filtering system. And then last na po bago natin sasarahan is another yung mga cutting na pinagkakat na net. Okay, so dito na lang po ito sa ibabaw. Okay, so hindi po kailangan dito ng mga bago kahit yung mga lumang net. Kung may kakilala kayong mga mangingisda, mangingi na lang po kayo para hindi na kayo gagastos ng malaki. Okay, so ayan na mga kabakyard, takpan natin and then ibabalik na po natin dun sa ating pan. Okay, so dapat mo. So ayan na nga mga kabakyard, binalik na natin. So yun lang po, ganun lang po ka simple ang ating filter system. Kung makikita nyo, maandar na po uli. Ayan, dito siya magpipill up hanggang po mapuno itong ating timba. Pag napuno na po to, kusa na lang po yan dyan, mag-overflow pabalik sa ating pond. Ayan, ito po yung pump ng ating A3000. Ganyan po kalakas kahit masyadong mataas na at malayo yung pinanggagalingan. Tested po yan sa mga nagtatanong ng pump natin. Okay, so yun lang mga kabakyard. So okay, thank you sa mga nanood. Yung mga bago po dyan, please subscribe na lang ang ating channel, like, subscribe and share po para lagi po kayong updated sa mga katulad nitong mga video na ginagawa natin. Okay, so thank you and out.